Good morning! Good morning, world! Good morning sa lahat. Tayo ay gising na. Anong oras na nga ba? Ay, alas 7 ba? Alas 7. Alas 7:30 yata. Good morning sa lahat, guys! Kayo ay okay lang ba dyan? Nakakape na ba kayo? Kami dito ay kagigising lang. Malamig dito, guys. Malamig ngayon dito sa Australia, sa Northern. And thank you sa lahat. Thank you sa lahat, especially sa nagmamahal sa akin na nag-import ng aking import ba? Nag-import ba yun? Tawag doon? Yung sa madaling salita, Tagalogin na lang natin to o kaya Bisayain na lang. Bisaya tayo dahil wala tayong magagawa kasi hindi tayo marunong mag-English. Masaya lang ako, no? Yun na nga, salamat sa lahat, especially kay Andrew, ang pagmamahal niya sa akin. Thank you so much. Nag-import talaga siya sa akin at tinitreat niya ako sa birthday celebrant ko. Kahapon, thank you so much, Honey Babe. Thank you. And especially din sa aking mga three angels and aking mga pamilya sa Pilipinas. My sister Pubi, love you, mahal na mahal kita. Mahal ko talaga yung sister ko, no? Bunsong kapatid at kasama ng kanyang mga 3 kids. Mahal na mahal ko po yung mga yan. So, thank you pala sa nag-great. Thank you sa nag-great ng aking birthday celebrant kahapon. Tapos ngayon, may nag-great pa. Thank you so much all. Thank you so much, friends. Sa mga friends ko dyan sa Taiwan. Hindi ko kayo nakalimutan. Hindi. hindi ako yung taong nakakalimot porque nandito sa ibang bansa. Hindi po. Hindi ko kayo nakalimutan. Pero kung pag-isa-isahin kayo, sabagay, hindi naman gaano karamihan ang aking mga friend na laging nag-greet sa akin talaga. Pero hindi ko na kayo isahin. And thank you sa lahat. Pero mag-greet ako sa nauuna. Alam nyo ba, ang aga-aga nag-greet sa akin. Una, nag-greet sa akin, ako pa ay tulog pa. Nag-greet sa akin nauna ay siguro mga 4 o'clock pa lang. Kung hindi special, Andrew. Siya po ang nauna sa akin nag-greet. Lagi naman yan, taon-taon nauna talaga yan sa akin. Then sa Facebook, yung cellphone ko, nauna na nag-cling! Alam ba ninyo kung sino? Si Ate Miriam. Kumusta po, ate? Thank you so much. Then next, si Ate J. Ate J, hindi kita makakalimutan, Ate J. Hanggang kailanman. Totoo yan, te. Hindi kita makalimutan. Lalo na nakatulong ka sa akin. Hindi ko yun nakakalimutan na proceed ko yun ang tulong mo sa akin. Noon pa, ate, ako ay naghihirap. Maliliit pa yung mga bibis ko. Ikaw talaga nakatulong sa akin. Ate Je, pinapapasok mo ako dyan sa factory sa Xiaokang. Ikaw talaga nakatulong sa akin. Ate Je, hindi talaga kita nakakalimutan. Nabubulol na si ate ninyo. Sa Swanten, si Ate Je talaga nakatulong sa akin. Ate Je! Salamat kayo, ate. Hindi ko kayo makakalimutan, te. Kahit saan ako magpunta. Thank you, ate. And si Lori, talaga naman. Mapapaiyak ako sa inyo, eh. Na-proceed ko kasi yung mga tulong niyo sa akin. Thank you, Lord. Thank you, Ate G. Thank you, Ate Miriam. Thank you sa mga friends ko. Kumusta na kayo dyan? Ate Ivy, kumusta? Bel, kumusta na kayo? Setes, kumusta? Kayong lahat, hindi ko na maisa, mapaiyak ako sa inyo eh. Ay, masaya lang talaga ako. Kaya, nagpapasalamat ako ngayong umaga na to. Today is Sunday 23, the month of February.
Tapos na po ang aking celebration. Salamat sa inyong lahat. Lalo-lalo na kay God. Siya po ang nagbibigay ng aking samukan maning akong mga kuandrea. Dire sa cellphone, nagtataktak. Pati sila nare-record. Galit. Galit si ate, guys. Hindi ako galit. Ayun na nga. Nagpasalamat ako sa inyo. Lalo-lalo na kay Lord. Kasi po, kung wala si Lord, wala po ako ngayon. At saka, hindi po ako niya pinabayaan. Noon pa naman sa naghihirap ako mula pa maliliit pa yung mga anak ko. Na, ay, Diyos ko po, ano ba yan? Tinulungan talaga niya ako, hindi po niya ako pinababayaan, no? At saka, binibigyan niya ako ng mga taong mababait at nakakatulong sa akin. At walang pagdadalawang isip na tumutulong sa akin. At naggabay na din sila sa akin. Salamat sa mga tao na yon. At lalo na kay Lord na hindi talaga ako pinabayaan hanggang ngayon. Binigyan talaga niya ako ng taong nakakatulong sa akin. Appreciate ko yan. At ngayon ay natutuwa ako kasi malaki na yung mga anak ko. Mga dalaga na. At sa awa ng Diyos, nagtrabaho na yung isa. Yung isa magtatrabaho na rin yan pagkatapos ng pag-aral niya ng Chinese. At yung bunso ko ngayon nag-aaral pa ng university sa Dumaguete City, sa St. Paul College. Nag-aaral pa po siya. At pasensya na tulo ang sipon ko lang ako na-emotion lang ako sa tuwa. Sa tuwa ko ngayon naabot. First time ko tong ganito na napaiyak sa tuwa. Hindi ko po alam. Basta, yung naranasan ko noon at naabot ko ngayon. Hindi na yung naabot na yung mama na ko, ha? Hindi ganun yun. Hindi yun ganun. Natutuwa ako kasi sa paghihirap ko noon at napalitan ngayon ng saya. Ganun lang pala yun. Tapos ngayon ay yun na nga yung anak ko ngayong bunso nag-aaral na. Siya, mag third year college na. Matatapos na din yan bilang araw. Hintayin ko na lang. At ayun na nga ang kurso ng bunso ko ay ano bang tawag nun? Yung psychology. Yan kinuha niyang kurso. Pero alam ko nahihirapan po siya. Tinatawagan namin siya kahapon. Nakalimutan na nga niya birthday ko. Akala niya birthday ko ngayon. Ngayon pa lang. Sabi ko ay hindi ngayon. Hindi bukas ang birthday ko, 23. Sabi niya, akala ko mama 23 bukas pa. Sabi ko hindi, 22 yung birthday ko. Pero naintindihan ko yun, nakalimutan daw niya kasi busy po siya sa pag-aaral niya. Namamaga na ang mata, malaki na mga eyebag sa pag-aaral niya. Kaya ayun na nga, tulok sipon ka guys, sorry Ayun na nga, salamat po sa lahat. Alam niyo po, ang Panginoon talaga ay nagagabay bawat isang tao, bawat isa sa atin, sa mga tao. Yung naghihirap na katulad ko, wag po kayong sumuko. Wag po kayong sumuko. Kasi ang Panginoon po ay tumutulong sa atin lahat. At nagdadasal kayo at manalig kayo sa sarili niyo, manalig kayo kay Jesus. Ako po talaga, tuwing naghihirap ako mula pa naman noon hanggang ngayon, ako ay nagdadasal talaga ako. Pero hindi ko hinihingi yung agad-agad. Tingnan nyo, maliliit pa lang yung anak ko hanggang ngayon. Ngayon ko lang naranasan na okay na ako. Okay na ako. Malaki na kasi mga anak ko Kaya parang ako naman na hindi ko naman sabihin na pinabayaan ko sila, hindi mahal ko yung mga anak ko. Single mother ako, day. Mga single mother dyan, shout out at kumusta mga single father. Alam ko sa mga single na mami na katulad ko,
Huwag niyo pabayaan yung mga anak niyo, 'no? Huwag niyong pabayaan. Pero sa bagay hindi naman tayo pare-pareho kasi ang nasa isip. Ang iba kasi pinabayaan nila mga anak nila, pinagpalit nila sa pangsarili lang nila. Pero ako po hindi. Hindi po. Hindi ko lang po anak ang iniisip ko, pati may patatlo po akong pamangkin, kaya 6 po ang pinagsuportahan ko. Nag-iisa lang po akong nagtatrabaho at yun, tinaguyod ko yan sila. Pero naramdaman ko at nasasaktan ako sa nangyayari din sa mga anak ko na habang ako ay nasa Taiwan nagtatrabaho. Napaiyak po ako eh. Tapos yun na nga po, gano'n na talaga yun. May mga tao talaga na may mag-iwan ba tayo ng ating pamilya, ng ating mga anak? Alam mo karamihan yan eh. Karamihan yan sa nangyayari na iniiwan natin yung pamilya natin, sa mga pamilya rin natin, yung mga anak natin, iiwan natin sa mga pamilya natin para tayo ay makasurvive, magtrabaho, pupunta ka, lalo na sa mga OFW. Ayan. Hindi po ako OFW ha. Ano po ako ha, may asawa akong Taiwanese. May asawa po akong Taiwanese. Tapos, divorce po ako. Matagal na. Bata pa ako noon. Siguro nag-divorce ako na sa 30 plus pa lang ako. Mga 30, lang pala ako noon. Mga 33 siguro. Nagde-divorce na ako noon. 33, 34. Like, mga ganon. O 35. Ganon. Divorce ako. Suppose, ayun nga, malilit pa yung 3 kong mga anak. Ayun na nga sa mga mamski, mga single mamski, mga singles, dadski. Gogo lang po tayo, no? Huwag kayong sumuko at magdadasal po kayo lagi sa Panginoon. Kasi ang Panginoon kasi tumutulong anytime. Magdasal kayo, manalig kayo. Tapos, ayun na nga po. Ayan, tulo sipon ko eh. Tapos, ayun na nga, huwag tayong sumuko. At manalig tayo lagi sa Panginoon. Yun lang. At ayun na nga, siguro wala ako sa anong sasabihin ko ba? Nawawala ako, nandito lang ako no. Hindi, nawala ako kung anong sasabihin ko. Tapos, yun na nga, no? Tayong mga single mom. Saglit ang balikan ko lang kayo, ha? Parang may tao kasi. So, ayan na nga, guys. Yung tayong mga single mom, manalig lang po tayo, no? Lalo na sa mga problema natin darating sa buhay. Huwag kayong sumuko. Tingnan niyo ako, hindi ako talaga sumuko. Tinaguyod ko mga anak ko. Alam mo niyan, kahit 5 duling, yung ex ko, yung father nila ay hindi talaga yan nagbibigay, nagsusuporta. Okay lang yan sa akin. Mabait naman ako eh. Mabait. Totoo naman, mabait naman talaga ako eh. Iyon na nga, hindi ko na binali yun na lumaki sila na walang papa. Ako na yung naging papa nila, ako naging mama nila. So ako ang nagtaguyod, ako naghahanap buhay. At sila ay nag-aaral lahat sa Pilipinas. Nakapagtapos ang panganay ko sa Cebu, sa ano ba yung eskwela na yun? Nakalimutan ko dyan sa Cebu City. Ano yan eh? Private yun. Nakalimutan ko yung eskwela niya eh. Tapos yung anak ko namang pangalawa, nagtapos sa Sambonga del Norte sa Memorial State College. Memorial State College ba yun? Doon lang siya nag-aral. Basta doon yun. Nakapagtapos din sila sa kanilang kurso. Tapos, yung bunso ko yun nandun nga sa Dumaguete din. Nag-aaral siya. Doon siya nag-aral. Yun sa awa ng Diyos, guys. Nakapagtapos na yung 2 anak ko. At nandun na rin sila sa Taiwan ngayon. At
yung bunso ko nasa Dumaguete. So, ayan, thank you Lord. Thank you nakaraos. At saka yung mga pamangkin kong 3, malalaki na din. Malalaki na, binata at dalaga na. So, okay lang. Ano lang tayo, go lang tayo lagi. Tapos, dasal kayo lagi. Huwag niyong pabayaan na sarili niyo na baliwalain ang Panginoong Diyos kasi walang ibang makakatulong sa atin kung hindi Panginoong Diyos lang talaga. Kaya kung wala si Jesus, wala talaga tayo, no? At saka huwag kayong huwag kayong urada-urada na pagdasal nyo, kung anong hinihingi nyo sa Panginoon, ibibigay agad. Hindi po, huwag kayong ganun. Kasi ako po talaga yung hinihingi ko, matagal din binigay ni Lord sa akin, pero binigay sa akin isa. Iyon po lahat ay natupad ko at binigay ni Lord sa akin. Isa-isa po yan. Hindi yun na sabihin na nagdadasal ako noon at binigay kaagad noon ng nung binigay niya sa akin. Alam nyo, nag-start noong sorry ha. Binigay niya sa akin noon nung hindi ko makalimutan year 2009 po. Doon po nag-start na binigyan niya ako ng isang taong tumutulong sa akin at humaon sa aking kahirapan at nagbayad ng aking mga utang. Yung aking mga utang, mga alahas kong nakasanla. Grabe, dami ko din na yun binayaran po niya at binilhan niya ako ng motor. Tapos yung motor ko na yon, ninakaw pa sa labas ng factory. Oh my goodness! Sabi ko, bagong motor ko ninakaw pa. Wala pa naman akong kapira-pira talaga kasi naghihirap nga ako at bigay nga lang yun sa akin. Ay, yun, doon nag-start na tinulungan ako ni Lord. May taong nagtulong sa akin at pinadala niya ako ng taong nagtutulong sa akin, sumusuporta, nagagabay at nagsuporta din sa mga pamilya ko. Salamat kaayo hanggang ngayon. Sinusuportahan pa rin niya pamilya ko. Thank you kaayo Lord. Thank you kayo talaga ni Lord. Kaya kayo, mga OFW, mga single mom, single dad, huwag kayong sumuko. Dasal at dasal lang talaga tayo. Kung anong hinihiling nyo sa Panginoon, ibibigay po yan. At huwag lang mamadali. Higpitan lang ang pagdadasal ninyo sa Panginoon. At ibibigay talaga yan. At maghahanap ng mga tao, magpapadala siya ng tao kung sinong makatulong sa iyo. Yun. At ako, nananalig lang talaga ako at hindi ako sumuko sa buhay, hamon ng buhay, sa kahirapan. Biruin nyo, 3 anak. Hindi lang 3 anak yan, sinuportahan. 6 yan, kasi 3 pang pamangkin ko. Kasi ako po ang nagsuporta noon ng pamangkin ko kasi yung na-disgrasya po sila na isang pamilya at yung father ng mga pamangkin ko, asawa ng kapatid ko ay antimano yun siya, na aksidente sila na antimano, namatay yun. Tapos yung kapatid ko sa kadalawang pamangkin ko, 50-50 yun sila sa ospital. Pero grabe talaga, utang ko talaga sa mga kasamahan ko sa work. Sa Swangten, grabe utang ko doon. Pero sa awa ng Diyos, sa tulong nila, natulungan din nila ako, nakakuha ako ng $10,080. Nangulikta po si Ate J. Tapos sino ba yon? Si Ate J at saka may isa pa akong kasama dyan. Si Nunit. Yun, sila ang nangulikta noon. Tapos kinuliktahan nila yung aming mga kasamahan sa work, mga Taiwanese. Nako, tulong talaga sila sa akin. May isang nagbigay sa akin ng 3,000. Hindi ko makalimutan yon.
Tapos yung magkapatid yun, 1,000 yung isang kapatid. Tapos ayun, nagbigay sila ng 500, 500, 100, 100, ganon. Ganon ang hanggat nakaabot ng 10,000 nakatulong yun. Yun ang ginamit sa operation ng kapatid ko. Kasi 50-50 yung kapatid ko. Bali yung kamay, yung braso, bali yung hita. Grabing sacrifice ko noon. Pero hindi po ako sumuko. Hanggang ngayon ay hindi naman sabihin na yumaman ako, hindi po ha, hindi ganon. Kumbaga nakaraos lang ako sa mga problema ko. At nakabayad ako ng mga utang ko. At tinulungan ako talaga ni Andro. Si Andro talaga nakatulong sa akin. At sa pagdadasal ko, binigay ni Lord sa akin si Andro na tutulong sa akin. Nagsuporta sa pamilya ko. At ngayon guys, nandito ako sa Australia. Good morning sa lahat. Good morning world. Good morning mga kachiki ko dyan. Mga ka-friends ko. Friends and not friends. Kumusta? Shout out sa lahat. Ganon lang ang buhay natin, no? Ganon lang. Go-go lang po tayo. Huwag kayong sumuko. Okay ba yon? At yun. At baka sabihin na naman ninyo, yung mga ka-friends ko dyan sa Facebook, ha? Lalo na dyan sa, Taiwan, mga ka-friends ko dyan magtanong, ay, kumusta ka uuwi? Uuwi na po ako. Uwi na po ako sa 25. Pero, not sure kung babalik agad. Sekreto pa, no? Ganon lang yun. Ayun na nga, tatapusin ko na yung aking video. Ayan na, magpapaalam na ako sa inyo. At ulitin ko lang sa lahat. Salamat pala sa nakatulong sa akin noon hanggang ngayon. Hindi ko na isasahin. Salamat din sa, ayun pala, sa nakatulong sa akin sa Swangston. Tapos, doon sa, saan pa ba ako? Doon sa Huwad. Tapos doon sa Galan. Tapos doon sa Beans. Alam nyo yon kung sino kayo nakatulong sa akin. Hindi na ako magbabanggit, no? Kasi, banggitin ko pa yon. Marami kayo eh. Lahat na lang. Lahat sa mga friends ko, sa nakakatulong sa akin. Thank you so much. Thank you sa lahat. Thank you very much. Thank you. And God bless you all. Huwag kayong sumuko kung anong hamon sa buhay. Huwag kayong sumuko. Okay? And God bless you all. Thank you very much. And especially pala, nakalimutan ko, no? Thank you sa lahat sa nagbigay pala sa akin ng birthday kagabi. Birthday gift. Nakalimutan ko, no? Grabe naman to eh. Nagte-thank you, nahuli pa, no? Pero okay lang yan. Sana ipanoorin nyo lahat yung aking video. Yun na nga. Thank you sa lahat sa nagbigay sa akin ng gift. Una, thank you sa nag-great ng maaga pa. Lalo na kay Andro. Si Andro po, yun ang tunay nagmamahal sa akin sa buhay at tumulong. Thank you so much, Honeybee. And thank you sa nag-great sa akin na early in the morning at ginising ako. Thank you so much. Ate J, Ate Mariam, thank you. Anne Marie, thank you. Marisa, Ivy, kung sino pa namang nag-greet sa akin, no? Na hindi ko pa nababasa. Hindi ko pa mabasa. Kung may nag-greet pa naman ngayon, deleted, thank you sa inyong lahat. And yun, appreciate ko yun lahat. Lalo na sa mga friends ko rin dito. Kay Andro, sinelebrate niya ako ng birthday ko kagabi. And kasama ng mga best friend niya. At yun guys, binigyan nila ako ng mga regalo. Wow, nasurprise ako guys. Nasurprise ako sa regalo nila. Pakita ko nyo yan. Ipakita ko sa inyo yung regalo sa akin. Binuksan ko kagabi. Nasurprise ako. Hindi ko niyang pinakita ang regalo ni Andrew sa akin kasi nagbigay yon sa akin. Hindi pa ako birthday. Ina-advance na niyang bigay sa akin. Cash. Hindi naman malaki guys, pero
Hindi ko sabihin sa inyo. Sekreto yun eh. So, thank you so much. Thank you sa Honeybee, sa regalo. Thank you so much for gift for me. And for my celebration and gift. Thank you so much, honey. Love you. And thank you also sa nagbibigay ng gift sa akin kagabi. Hindi lang ako nanalo ng loto. Kung nanalo ako na, ay million yon. Kaso lang hindi ako nanalo, dalang number lang. Binigay sa akin yung ticket kasama sa card, birthday card. Tapos binigyan din ako ng ano lang siya, maliit na bag. Bag lang siya. Parang, hindi ko alam kung kasya ba yung cellphone ko. Pero, na-appreciate ko yun. Ang cute. Nandito pa nga, oh. Simple lang yan, guys. Tela lang yan. At saka papel na brown lang yan. Yan ang nilagyan. Pero alam niya ang anong laman. Kaya hindi, wag kayong, makatanggap kayo ng regalo na napakasimple. Wag niyong ignorin. Kasi alam niyo kung bakit. Hindi nyo alam ang laman. Oh, di ba? Di ba, guys? Oh, tela lang yan. Tela, tinali. Ito, ano lang yan, simpleng papel. So, yan, pinakita ko na to sa inyo kagabi. Gusto niyo pakita ko. Bag. Tapos, sige, pakita ko sa inyo ha. Buksan ko ulit. Ayan. Simple lang yan, guys. Oh, tela lang yan, oh, tela. Oh, tela. Oh, simple lang yung nilagyan niya, guys. Oh, simple lang yan. Oh, ito yung laman kagabi. Oh. Tapos, kasama nito, hikaw. Ayan, oh. Oh, cute. Oh, di ba? Oh, ayan, oh. Suot ko na ngayon, guys. Oh, di ba? Oh, kita niyo yan? Oh, cute siya. No, di ba? Na-preside ko yung regalo nila sa akin, guys. Ano lang to, ginansilyo lang to, oh. Ginansilyo. Napakasimple. From the heart. Galing sa puso ko, yan ang pagbibigay nila sa akin. Ganyan nila ako kamahal, guys. Dito. Kung sino ang friends ni Andrew, friends ko na din. Kaya, ayan, unti-unti ko lang nakilala yung mga friends niya, especially yung walang mga asawa. Sayang, guys, pauwi na ako. May makipag-meet sana sa akin, pupunta dito sa bahay. Hinintay ko rin naman. Para, ko si Belma. Belma! Ituri ko si Belma, guys. Ayun na nga, tinatanong nga siya ni Andrew kung si Belma ay pareho ba sa akin. Sabi ko, yes. She is in Filipino. Filipino. She is from Philippines and like me. She is get married in Taiwan, but she don't have husband. And Windown siya po. Sabi ko sa kanya, ni English ko po kasi tinanong ko po, tinanong ako. So, ganyan ang sagot ko sa kanya. Tapos sabi niya, how many kids? I said only one daughter, and she is growing up and she have a work. So yeah. So Andrew said, I think I know you are a member of him because of he come here first time and you meet you first time here with your daughter. Yun ang sabi ni Andrew sa akin. Sabi ko, really? I remember. I said, I remember of that. I remember of him. I think that, yeah, hindi ko na yun sabihin. So yan na nga. Putulan ko na. Thank you so much, guys. And thank you for watching. And sana po ay subscribe and like my YouTube channel. Tulungan naman niyo ako, guys, nga mataas yung aking channel, guys. Kasi pinangarap ko rin yun na sana ay ma-monetize tayo sa ating YouTube channel. Kaya ma-monetize. Ayun na nga, ma-monetize tayo. Monetize it. Ayan, yun na. Nabulol-bulol na si atin nyo, guys. Ayaan mo na. Basta ganun na yun. Bisaya ako eh. Pasensya na kayo. Ayun na nga, guys.
'pag marami na akong viewers, marami akong subscriber, ayun na nga, go na tayo guys. At saka pangarap ko din yun na makatulong ako sa ibang mga tao na katulad ng ibang vlogger na, tumulong din sa mahihirap na yung walang bahay, tapos makapagbigay man lang ng kaunting, blessing na yung walang makakain, walang pambiling pagkain, gano'n ba. Yung pinapangarap ko rin 'yun sa sarili ko, guys. Pero sa ngayon, yung YouTube channel ko ay alam niyo ba, sa totoo lang, dalawang lang magla-like, hindi nga parang ako lang yata at si Andro ang nagla-like ng aking ano, vlog. Pero minsan maraming nanonood sa akin, ayun. Kaya yung nanonood sa akin ng vlog, like and share na, and subscribe na rin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-like and mag-subscribe. So, thank you guys. Thank you so much. God bless you all. Iyan ang payo ko sa inyo. Huwag kayong sumuko kung anong hamon ng buhay. Bye!